Narito ang pagsasalin sa wikang Filipino na may spiritual at mystical na tono na akma sa iyong audience. Paano kung ang pagsindilang ng isang stick ng insenso ang siyang magbubukas ng pinto tungo sa matagal mo nang hinihintay sa buong buhay mo? Sinasabi ng iba, ang simpleng ritual na ito ang tumulong sa kanila para makaakit ng pera, pag-ibig, at kapayapaan, kahit hindi sila lumabas ng bahay. Pero may isang lihim, kailangan mong bigkasin ang isang partikular na afirmasyon habang ginagawa ito. Hindi ito mahika pero ganon ang pakiramdam. Kung sinubukan mo na ang panalangin, kandila, o naghihintay ng mga palatandaan, pero walang nagbago, baka ito na ang nawawalang susi. Panoorin mo ang video hanggang dulo. Dahil sa sandaling gawin mo ito, maaaring magbago ang iyong enerhiya sa paraang hindi mo inaasahan. Sabihin mo lang kung gusto mong idagdagan ito ng image prompts, hashtags, o call to action. Narito ang Filipino translation ng iyong script, na pinanatili ang spiritual at mystical na tono, perpekto para sa iyong audience. Sa puso ng maraming tahanang Pilipino, laging nariyan ang paniniwala sa mga ritual, pagsisindi ng kandila, pagbulong ng panalangin, pag-aalay ng pagkain sa mga espiritu. Pero may isang kasangkapan na kadalasang hindi nabibigyan ng pansin ang insenso. Hindi lang ito basta para sa bango. Ito'y para baguhin ang enerhiya. At kapag sinabi mo ang tamang mga salita habang sinisindihan ito, hindi lang hangin ang nag-iba, may pintong nabubukas. Pintong patungo sa swerte. Sa mga kasagutan. Sa pag-ibig. Sa kapayapaan. Ang video na ito ay magtuturo sa iyo ng isang simpleng ritual na pinaghalo ang sinaunang karunungan at makapangyarihang intensyon. Walang mamahaling gamit. Walang komplikadong hakbang. Ikaw lang, ang iyong hininga, ang iyong mga salita, at ang iyong pananampalataya. Kung pakiramdam mo'y parang nakatigil ka sa buhay, kung laging may nawawala sa iyong kamay, kung naghahanap ka ng senyales na may pagbabagong darating, baka ito na yon. Samahan mo ako. Dahil kapag natutunan mo na kung ano ang dapat sabihin, at kailan, hinding-hindi mo natitingnan ang insenso sa parehong paraan muli. Sabihin mo lang kung gusto mo rin ng kasunod na image prompts, YouTube description, o community post para dito. Narito ang Filipino translation ng iyong spiritual backstory segment na may parehong pananabik, lalim, at mystical tone para sa iyong audience. Spiritual na kasaysayan. Bakit ginagamit ang insenso sa loob ng 100 taon at bakit mahalagang may kasamang salita? Bago pa ang makabagong teknolohiya, bago pa ang social media at smartphones, ang mga tao ay tumutungo sa usok at halimuyak para makipag-ugnayan sa hindi nakikita. Sa mga templo, yungib, at tahimik na mga tahanan mula Asya, gitnang silangan, hanggang sa mga probinsya ng Pilipinas, ang insenso ang naging tulay ng tao patungo sa mundo ng banal. Kapag may nagsisindi ng insenso, hindi lang sila nagsusunog ng isang stick. Nagpapadala sila ng mensahe. Isang sigaw para sa tulong. Isang panawagan para sa kagalingan. Isang tahimik na hiling na dinadala ng usok, tumataas sa hangin, at umaabot sa isang mas mataas na puwersa. Sa maraming matatandang tahanan sa Pilipinas, ang matatanda ay nagsisindi ng insenso pagkatapos ng bangungot, tuwing may karamdaman, o bago magdesisyon sa malalaking bagay. Hindi ito pamahiin, ito'y pakikipag-ugnayan sa espiritu. At kadalasan, ang mga tunay na naniniwala sila ang tumatanggap. Pero ito ang hindi alam ng karamihan, hindi sapat ang insenso lamang. Hindi usok ang magpapabago ng buhay mo, kundi ang mga salitang binibigkas mo habang ito'y umaakyat. Sa mga sinaunang monghe ng China, Tibet, at kahit sa mga liblib na kabundukan ng Pilipinas, may isang paniniwala. Ang salita ay may kapangyarihan kapag binitawan ng may layunin. Ito ang dahilan kung bakit may pag-awit ang mga pari. Bakit may pagdarasal ng malakas ang mga nakatatanda. At kung bakit ang mga afirmasyon, kapag binigkas sa tamang sandali, lalo na habang tumataas ang usok, ay kayang bumutas ng mga espiritual na harang. May isang kilalang kwento mula sa Hilagang Luzon na ipinasa sa bawat henerasyon. Isang dalagang babae na dumaranas ng pagkakautang at pagkabigo sa pag-ibig ay lumapit sa isang albularyo. Sinabihan siya, "Magsindi ka ng insenso sa madaling araw. At habang umaakyat ang usok, bigkasin mo ang isang pangungusap na ito 3 beses." Hindi siya nagtanong kung bakit. Ginawa niya ito buong puso. Pagkalipas ng 3 araw, tumawag ang dati niyang kasintahan. Sa loob ng 1 linggo, inalok siya ng tulong sa bayari ng pinsan niya. At makalipas ang 1 buwan, sinabi niya, "Parang pumasok ako sa panibagong buhay.
Pagkakataon lang ba ito? O kapangyarihan ng salita na isinakay sa sagradong usok? Ngayon, may paliwanag na ang modernong agham tungkol sa vibrations at energy fields. Pero matagal nang alam ito ng ating mga ninuno. Kapag pinagsama mo ang iyong tinig, hininga at ang umaakyat na usok ng insenso, may nabubuksang pintuan. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. At ang afirmasyon. Simple lang. Pero gaya ng susi, kailangan mo itong gamitin sa tamang oras. Sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa iyo kung bakit may kapangyarihang baguhin ang enerhiya sa paligid mo ang isang simpleng pangungusap na ito, at kung paano mo ihahanda ang iyong isipan at kapaligiran bago mo pamansindihan ang posporo. Sabihin mo lang kung gusto mong idagdag ko rin ang prompts, YouTube description, o thumbnail idea para sa segment na ito. Narito ang Filipino translation ng iyong section, dahil this affirmation is powerful, na pinanatili ang spiritual, inspiring, at mystical tone para sa Filipino audience. Bakit makapangyarihan yan di affirmation, Hindi ito basta parirala, isa itong dalas ng enerhiya. Maraming tao ang nagsisindi ng insenso at basta na lang umaasa. Umasa sa kapayapaan. Umasa sa pag-ibig. Umasa sa pagbabago. Pero ang pag-asang walang layunin ay parang bangkang walang direksyon. Lumulutang lang pero hindi gumagalaw. Dito pumapasok ang afirmasyon. Kapag binigkas mo ang isang maingat na piniling pangungusap habang sinisindihan ang insenso, hindi ka lang nagsasalita sa hangin, pinauusad mo ang enerhiya. Nag-ugat ka ng binhi sa mundong hindi nakikita. At sa kulturang Pilipino, matagal na nating alam. Ang salita ay may bisa. Ngayon, ito ang dahilan kung bakit mas lalo pang makapangyarihan ito. Ang oras ng iyong pananalita, sa mismong sandaling nagsisimula ng umusok ang insenso, ay sinasabing ang pinakanipis ang belo sa pagitan ng pisikal at espiritual. Ang amoy, ang usok, ang katahimikan. Lahat ito'y lumilikha ng espiritual na espasyo kung saan nakikinig ang enerhiya. Parang kumakatok ka sa pintuang halos bukas na. At kapag binigkas mo ang tamang afirmasyon, buong atensyon at buong paniniwala, mas malinaw kang naririnig ng universo. Isipin mo ito bilang isang spiritual na password. Hindi lahat ay mayroon nito. Pero kapag ikaw ay may hawak nito at binigkas mo ito ng buo ang loob, may nagsisimulang gumalaw. Narito kung bakit ito gumagana. Itinatama nito ang focus ng iyong isipan. Sa halip na takot o pagdududa ang humawak sa iyong enerhiya, pinapaalala ng afirmasyon sa iyong espiritu kung ano ang posible. Ito ang iyong magiging anchor. Naglalabas ito ng partikular na dalas. Ang salita ay tunog. Ang tunog ay vibration. At ang vibration nagbabago ng espasyo. Gaya ng isang kanta na kayang baguhin ang mood mo, ang isang pangungusap ay kayang baguhin ang enerhiya ng iyong silid at ng iyong kinabukasan. Bibigyan ito ng direksyon ang usok. Natural na umaakyat ang usok. Pero kapag may dalang layunin, isang dasal, isang hiling, nagiging mensahero ito. Hindi ka na lang basta umaasa. Ikaw ay nagsasalita. Ikaw ay pumipili. Ikaw ay lumilikha. Maraming espiritual na guro, mula sa sinaunang monghe hanggang sa modernong manggagamot, ang nagsasabing pareho ang paniniwala. Kapag binigkas ang salita sa harap ng apoy o usok, mas mabilis ang paglalakbay ng enerhiya nito. Kaya ang afirmasyon ay dapat simple para maunawaan ng iyong kaluluwa. Tuwiran para alam ng universo kung ano ang gagawin. Emosyonal para may dalang puso, hindi lang salita. Sa susunod na bahagi, malalaman mo ang eksaktong afirmasyon. Pero ngayon, ito lang ang pinakamahalaga. Kapag binigkas mo ito, dama mo ito. Huwag mong sabihin na parang obligasyon. Sabihin mo ito na parang kontrata sa sarili mong kinabukasan. Sabihin mo ito na parang nangyayari na ito. Dahil kapag nagsama ang paniniwala at aksyon, bumubukas ang mga pinto. At minsan, ang pintong bumubukas ay hindi yung inaakala mo. Mas maganda pa. Sabihin mo lang kung gusto mo ng ritual section kasunod nito o image prompts at YouTube description. Ready ako! Narito ang Filipino translation ng iyong step-by-step ritual guide na may parehong banayad, sagradong, at nakaka-inspire na tono na tiyak na tatagos sa spiritual mindset ng Filipino audience. Gabay ritual hakbang essay bawat yugto. Paano gawin ng tama ang incense affirmation ritual? Ngayong nauunawaan mo na kung bakit gumagana ang ritual na ito at paano tumutugon ang sinaunang enerhiya sa mga salitang isinakay sa usok
oras na para lakarin natin ang buong proseso. Hindi mo kailangan ng mamahaling gamit. Hindi mo kailangan maging eksperto. Kailangan mo lang ng pananampalataya, focus at tamang sandali. Simulan na natin. Hakbang 1, pumili ng tamang araw at oras. Bagamat maaari mong gawin ang ritual anumang oras, mas malakas ang enerhiya kapag sa gabi ng full moon o new moon. Tuwing Biyernes ng gabi, kaugnay ng planetang Venus, pag-ibig, kagandahan, kasaganaan. Sa gabing maulan, sumisimbolo ito ng paglilinis at espiritual na pagkasensitibo. Oras ng ritual. Sa pagitan ng 7 oras yes hanggang 9 oras yes, kung kailan tahimik na ang paligid at kalmado na ang isipan. Hakbang 2, ihanda ang iyong espasyo. Mas tumutugon ang enerhiya sa malinaw na layunin. Bago ka magsindi ng anuman, linisin muna ang iyong paligid. Patayin ang cellphone. Patayin o hinaan ang ilaw, maaari ring gumamit ng kandila. Maglagay ng maliit na bowl ng tubig, simbolo ng daloy at pagtanggap. Kung meron kang barya o dahon ng laurel, ilagay ito sa tabi ng insenso, simbolo ng swerte at kayamanan. Umupo sa sahig o sa upuan, panatilihing tuwid ang likod. Ang iyong postura ang nagsasabing, narito ako. Handa na ako. Hakbang 3, piliin ang tamang uri ng insenso. Ang insenso ay may kanya-kanyang dalang enerhiya. Sandalwood para sa linaw ng isipan at kasaganaan. Jasmine para sa pag-ibig at kagalingan. Frankincense o myrrh para sa koneksyong espiritual. Lavender para sa kapayapaan at proteksyon. Hindi kailangang komplikado. Gamitin ang meron ka basta ito'y malinis at hindi artipisyal ang amoy. Hakbang 4, bigkasin ang afirmasyon habang umaakyat ang usok. Ito ang pinakasagradong sandali. Sindihan ang insenso. Panoorin itong lumiwanag. Hayaan ang unang usok na umakyat. Ngayon, ipikit ang mga mata o dahan-dahang tumutok sa usok at bigkasin ang afirmasyon ng malinaw at may damdamin. Binubuksan ko ang pinto ng biyaya. Tinatanggap ko ang para sa akin. Handa na ako. Ulitin ito ng 3 beses habang nakapatong ang kamay sa dibdib. Huwag lang basta bigkasin, dama mo ang bawat salita. Ipadama sa usok ang iyong intensyon. Hayaan mong ito'y dalhin pataas. Hakbang 5, manood. Huminga. Tanggapin. Pagkatapos ng afirmasyon, manahimik ng ilang minuto. Obserbahan ang usok. Damhin ang iyong hininga. Isipin na may pintuang dahan-dahang bumubukas sa iyong buhay, pintuan ng pera, kapayapaan, sagot o kagalingan. May mga taong nakakaramdam ng kiliti o init sa kamay. May iba namang biglang gumagaan ang pakiramdam. Ano man ang maramdaman mo, pagtiwalaan mo ito. Sa katahimikan nagsisimula ang tunay na pagbabago. Opsyonal na pampalakas sa ritual. Kung nais mo pang dagdagan ang enerhiya, maaari mong magpatugtog ng banayad na instrumental na musika. Isulat ang afirmasyon sa papel at ilagay ito sa ilalim ng insenso. Magsindi ng puti o berdeng kandila sa tabi. Magpatak ng kaunting pulot, honey, sa bowl ng tubig pagkatapos, para tumamis ang landas mo. Kapag tapos na ang ritual, hayaang maubos ang insenso. Huwag itong hipan, hayaan ang usok na tapusin ang mensahe. Pagkatapos, ibuhos ang tubig sa paso o sa labas, simbolo ng pagpapalaya. Itabi ang barya o dahon ng laurel sa iyong wallet o altar. Iwasan ang chismis o negatibong usapan sa loob ng 3 araw. Upang manatiling bukas at ligtas ang espiritual na pintuan. Tapos na ang ritual. Pero ang tunay na pagbabago, nagsisimula na sa loob mo. Dahil ngayon na ang pinto ay bukas. Nakikinig na ang universo. Sabihin mo kung gusto mo ng thumbnail image prompt, YouTube description, title suggestions, o community post para sa script na ito. Ready ako agad. Narito ang Filipino translation ng iyong section. Spiritual Signs ni Watch Eri na may parehong banayad, mystical, at inspiring na tono para sa mga Pilipinong naniniwala sa mga palatandaan at enerhiya. LA Espiritual ni palatandaan ni dapat abangan. Paano malalaman na may nabukas na pintuang espiritual matapos ang ritual? Naibulong mo na ang mga salita. Nasindihan mo na ang insenso. May nabuksan ka ng pinto. Pero paano mo malalaman kung tunay ngang gumana ang ritual? Hindi laging malakas o malinaw ang sagot ng universo. Minsan ay binubulong lamang.
Minsan, dahan-dahan pero malalim ang pagkilos. Narito ang mga karaniwang palatandaan na ang iyong hiling ay narinig at may pinto ng bumubukas. 1. Nagkakaroon ka ng maliwanag o simbolikong panaginip. Matapos ang ritual, maraming tao ang nagkakaroon ng panaginip na sobrang linaw o puno ng emosyon. Mga bagay na dapat abangan. Pintuan na bumubukas sa panaginip. Maliwanag na pumapasok sa bintana. Mga hayop tulad ng paru-paro, puting ibon, ahas, o kuwago. Isang tao mula sa nakaraan na lumalapit at nagsasabi ng kakaiba. Kahit magulo ang panaginip, isulat mo ito. Dahil ang subconscious ay unang nakakatanggap ng espiritual na mensahe, bago pa ang pisikal na mundo. 2. Paulit-ulit na numero o senyales sa araw-araw. Magsisimula kang mapansin ang mga sumusunod. 111, 222, 555 sa orasan, resibo, o kahit saan. Paulit-ulit na salita o kanta sa loob ng isang araw. Mga imahe ng usok, insenso, o bukas na pinto sa social media, o kalsada. Hindi ito aksidente. Ito'y mga espiritual na kumpirmasyon na may galaw na nangyari. 3. Bigla ang pagbabago sa emosyon o enerhiya. Isang umaga, maaari kang magising na may higit na pag-asa. Gaan ng loob, parang may nabunot na tinik. Inspirasyong gumawa ng bagong bagay. Pag-iyak ng walang dahilan, isang anyo ng espiritual na paglilinis. Hindi laging sagot ang darating agad. Minsan, ang unang palatandaan ay ang pagbabago ng damdamin ng iyong kaluluwa. 4. Hindi inaakalang mensahe o paanyaya. Ito na ang mga mas malinaw na senyales. Biglang mag-message ang taong nawala sa'yo. Makakuha ka ng job offer, pera, o oportunidad. Makabasa ka ng mensahe na parabang ikaw mismo ang tinutukoy. Kapag may nabuksang pinto sa espiritual na mundo, sumusunod ang pisikal na mundo. Madalas, sa loob ng 3 hanggang 7 araw. Maging mapagmasid. 5. Malakas na kuro-kuro o intuition. Matapos ang ritual, mas lalakas ang iyong kutob. Bigla mong malalaman ang dapat gawin, kahit matagal mo nang pinagdududahan. Alam mo kung kailan ka gagalaw at kailan dapat huminto. Ito ang isa sa pinakamahalagang regalo ng incense ritual. Tinatanggal nito ang ingay ng espiritu para mas marinig mo ang sarili mong boses. Kapag nakita mo na ang isang palatandaan, ano ang dapat gawin? Kilalanin ito. Sabihin mo ang salamat kahit sa isip lang. Isulat sa journal. Kapag mas pinapansin mo ang senyales, mas dumadami ito. Huwag pagdudahan. Dahil ang pagdududa ang pinakamabilis na paraan para maisara muli ang pintuang iyong binuksan. Tandaan. Hindi lahat ng palatandaan ay malakas. May mga tahimik sagrado at lubhang personal. Pero kapag may nakita ka na kahit isa lang, ibig sabihin, may nagbago na. Gumana ang ritual. Kumikilos na ang enerhiya. At ang para sa'yo, paparating na. Sabihin mo lang kung gusto mo na akong magsimula sa final closing section, YouTube description, o call to action para sa buong script. Nakaabang ako. Narito ang Filipino translation ng iyong closing section, na pinananatili ang banal, reflective, at empowering na tono para sa spiritual Filipino audience. Tapos yan ay then a ritual. Pero hindi tapos yan ay lakarin. Ginawa mo na ang ritual. Naibulalas mo na ang mga salita. At marahil, naramdaman mo na ang pagbabago o tahimik itong dumarating sa mga darating na araw. Pero hindi ito ang oras para mag-relax o kalimutan ang ginawa mo. Dahil kapag may nabuksan kang espiritual na pinto, kailangan mo itong protektahan. Ito ang katotohanang bihirang pag-usapan ng marami. Sensitibo ang espiritual na enerhiya. Tumutugon ito sa iyong damdamin, salita, at kilos kahit tapos na ang ritual. Isipin mo ito ng ganito. Parang nagsindi ka ng ilaw sa madilim na pasilyo. Kapag pinakain mo ito ng liwanag, mas lalo itong kumikislap. Pero kapag pinakain mo ito ng takot, duda, o galit, unti-unti itong nawawala. Kaya narito ang 4 bagay na dapat mong tandaan upang mapanatili ang enerhiyang iyong ginising. 1. Manahimik sandali pagkatapos ng ritual. Pagkatapos ng incense ritual, huwag agad bumalik sa cellphone o makipag-usap tungkol sa mga walang saysay. Bigyan ng oras ang iyong espiritu upang lasapin ang enerhiya. Manahimik. Matulog ng maaga kung maaari. Hayaan mong ang mensahe mong isinaboy sa usok ay umangat ng buo bago ka muling hilahin ng mundo.
2. Iwasan ang negatibong tao o tsismis sa loob ng 3 araw. Dumikit ang enerhiya sa usapan. Kung babad ka sa drama, reklamo, o paninira, ikaw mismo ang nagsasara ng pintuang binuksan mo. Panatilihing sagrado ang iyong espasyo. Kahit kailangan mong makihalubilo, ingatan mo ang iyong isipan. Manatili sa pasasalamat, sa panalangin, at sa malinaw mong hangarin. 3. Ulit-ulitin ang afirmasyon sa iyong isipan araw-araw. Kahit walang insenso, bigkasin mo ito sa isipan o puso tuwing umaga. Binubuksan ko ang pinto ng biyaya. Tinatanggap ko ang para sa akin. Handa na ako. Panatilihin itong bukas ang pintuan, dumadaloy ang enerhiya, at nakatutok ang iyong espiritu. 4. Magtiwala sa takdang panahon, hindi sa oras ng relos. Huwag mong tanungin, kailan darating. Sa halip, sabihin mo, alam kong papalapit na ito. Sapagkat sa gawaing espiritual, ang pagkadesperado ang nagpapabagal. Pero ang pagtitiwala ang siyang bumubukas. Ginawa mo ang isang makapangyarihang bagay. Ngayon, panahon na para lakarin mo ito ng may pananampalataya at pagtitiis. Bukas na ang pinto. Ngayon, hayaan mong ang buhay mo ang pumasok sa loob nito. Sabihin mo kung gusto mo ng buod para sa video description, community post, o pin comment para tapusin ang buong content. Handa na ako. Narito ang Filipino translation ng iyong emotional closing at call to action na may spiritual at heartwarming na tono. Kung may tinamaan sa iyong puso ang mensaheng ito. Kung ang ritual na ito ay nagbigay sa iyo kahit kaunting pag-asa. Hindi iyon aksidente. Ibig sabihin, nagsisimula ng bumukas ang pinto para sa iyo. Maaaring nawala na ang usok pero ang enerhiya ay patuloy na gumagalaw. At ang iyong mga salitang binitiwan ng taos puso, umalinggaw na sa espiritual na mundo. Hindi ka na naghihintay. Tumatanggap ka na. Handa na akong tanggapin ang para sa akin. Kung nararamdaman mo na ang pagbabago. At kung ang ritual na ito ay naging sagrado para sa iyo. Ay share mo ito sa taong mahalaga sa iyo. Baka ikaw na ang maging dahilan para bumukas din ang pintuan nila. Huwag kalimutang mag-subscribe dahil ito pa lang ang simula ng marami pang ritual na ating pagtutulungan. At bawat isa, layuning ilapit ka sa buhay na tunay mong nararapat.